next po natin dito po sa list na si Sir Titus Neri po. Yes po, magandang Good hapon. afternoon po. Klaro po ba yung boses ko? Opo. Sige po. Magandang araw po sa lahat. I would like to present a study titled Guiding Children's Play Through Catholic Action, Cultivating Love of God Over Love of Things. Children learn not only through what we teach them but also through how they play. Ang paglalaro ay humuhubog sa kanilang imahinasyon, relasyon at mga kagustuhan sa puso. Yet, today's play is often shaped by materialism and digital distractions. Kaya mas napapalakas ang love of things kaysa pagmamahal sa Diyos. The church reminds us that formation happens in everyday life, even in play. Ayon sa Katikism, ang mga karaniwang karanasan ay pagkakataon upang matutunan ang mga bertud. Catholic Action, which calls parents, teachers, and catechists to evangelize through witness, offers a beautiful guide. Para sa mga bata, maaaring isabuhay ang Catholic Action sa pamamagitan ng value-guided play that builds generosity, humility, compassion, and stewardship. The study aimed to explore how children's play can be guided so they learn to love God more than material things, and to find simple strategies for integrating faith and play. Our methodology included observing children's natural and structured play, then introducing faith-guided interventions, kasama rito ang pag-encourage ng pagtulong sa kapwa-bata, maikling panalangin bago at pagkatapos maglaro, at paggamit ng Bible story themes tulad ng Good Samaritan at Creation. We also held reflection sessions with children and adults to see changes in behavior and awareness of God's presence. The results are: first, children became more generous, mas naging handa silang magbahagi at tumulong, showing the virtue of charity. Second, they shifted from loving things to valuing relationships. Mas mahalaga sa kanila ang pagkakaibigan at teamwork kaysa pagmamay-ari ng laruan. Third, they develop spiritual awareness during play. Children began to mention God during activities, saying things like, God likes when I share, which shows spiritual growth. Fourth, adults notice positive behavior changes. Mas naging responsible, matiisin at mahabagin ang mga bata. This finding shows that when play is infused with Catholic values, it becomes formative, not just recreational. Tulad ng turo ng simbahan, ang edukasyon ay dapat humantong sa kabanalan. Following St. Augustine, we help children order their loves, loving God above all. In conclusion, Catholic Action provides a meaningful framework to guide children's play so they grow in love of God rather than love of things. Families, schools, and parishes can integrate value-guided play and simple faith practices sa araw-araw. Sa huli, natutunan natin ang mga bata na maging mapagmahal, mabahagin, at spiritual na ugnay sa Diyos. Thank you and God bless. Thank you so much po, Sir Neri. Congratulations po. So, ang inyo pong research na about po sa mga bata and ang ganda po ng about sa play, na yung guided play po, no, and to how to enrich values. So, ito pong aking katanungan. Dahil sa panahon po natin ngayon, hindi po natin talaga may iwasan ng digitization or ang pagkakaroon po ng digital interaction. Na alam po natin minsan po ay maaari pong makasira po na sa pananampalataya dahil nadidistract po ang bata. So, paano po kaya natin magagamit ang digital technologies po sa pamamaraan na makakapagpalago po ng kanilang pananampalataya? Lalo na po hindi po talaga to maiiwasan sa panahon ngayon. So, paano po kaya natin siya magagamit? Pwede po panoorin sila ng mga Bible stories, ganyan. Pero dahan-dahanan naman natin pag-introduce yung anong gusto nating ipakita sa kanila para hindi naman sila mabigla. Opo. At
sa study niyo po kanina, sabi niyo po yung kailangan ng guidance po, no? Oo, yun So, po. tama po. So, kailangan po laging may parental guidance. And at the same time po, lilimitahan din po no, yung gamit, lalo na po kung mga bata, para na Yes din po po. makapag-socialize and may apply yung kanilang faith no, in the real world po, hindi lang po sa virtual world. Tama po. Okay. May idagdag po Okay po. ako. Okay po. Ah, ano po, pagkatapos ng magamit ng gadget ay Mm-mm. kukuha po ako ng mga Bible stories, magbabasa, parang ganyan. Para Mm-mm. masanay din sila na merong nagbabasa ng story sa kanila Mm-mm. related sa ating pananampalataya. Ganun po ginagawa ko. Okay po. Very good po. Okay na po yun. Maraming maraming salamat po, Sir Nery. Ah, you're, Congratulations po. you're welcome po. And Maraming salamat. okay po. God bless po. Okay po. So, ang next po natin ay